Nakakita ka na ba ng kabaong na may buhay na sisiw sa ibabaw ng salamin? Kung akala mo tradisyon lang yan, nagkakamali ka. Dahil yan ang nagpasuko sa sospek ng kapitbahay namin. Star time. Ako si Aris. Itong ibabahagi ko ay nangyari sa mismong barangay namin. At ito ang nagpatunay sa akin na minsan mas nakakatakot ang hustisya ng mga patay kaysa sa batas nating mga buhay. Ilang taon na ang nakakalipas, may nangyaring malagim na krimen sa lugar namin. Yung paborito naming tendera sa kanto na si Aling Rosa, natagpo ang patay sa loob ng tindahan niya. Nilimas ang benta at walang nakakita sa salarin. Blanco ang mga pulis dahil walang CCTV pa sa kalsada namin noon. Nang iburol si Aling Rosa, pumunta ako para makiramay. Dito ko napansin yung isang maliit at kulay dilaw na sisiw. Nakapatong to sa mismong salamin ng kabaong niya. May mga butil ng bigas sa paligid nito. Pero nang tinitigan ko yung sisiw, parang hindi kumukurap to. Nakatingin lang yun kay Aling Rosa habang tumutuka sa salamin ng kabaong niya. Gusto niyo bang malaman kung ano pang mga pamanhiin dito sa atin sa Pilipinas? Madali lang yan. Dahil kay Dola AI Assistant App, pwede ka magtanong dito ng kahit ano. Tulad ng ano-ano ang mga kilalang pamanhiin sa Pilipinas. O diba? Ang dali lang. Pwede ka rin magpagawa dito ng picture tungkol sa pamahiin na yun. Pindutin lang ang AI creation button at sabihin, create an image of a woman sweeping alone in a dark backyard at night. Ang dali lang, di ba? Pwede mo rin itong magamit sa mga assignment at projects mo. Kaya ano pang hinihintay mo? Download mo na rin to. Hanggang may narinig ako sa nanay ni Aling Rosa na nasa 75 years old na nito. Ang sabi niya, Sumpa yan. Kung sino man ang gumawa niyan kay Rosa, hindi siya patutulugin ng konsensya niya. Habang tumutok ang sisiw na yan, tutok-tok din niya sa utak ng salarin hanggang sa mabaliw at sumuko siya sa ginawa niya sa anak ko. Sa totoo lang, hindi ako naniniwala sa ganito. Sabi ko pa nga sa sarili ko, pamahiin lang yan at wala namang basehan. Hanggang lumipas ang halos isang linggo, wala pa ring lead ang mga pulis sa krimen. Pero isang madaling araw, nagkagulo sa may presinto. Tapat lang kasi ng bahay namin to. May lalaki raw na sumuko sa krimen ni Aling Rosa. Ang nakakagulat, yung sumuko ay si Mang Tomas, isang tahimik na karapintero sa kabilang kanto namin, nakilalang mabait at palaging bumibili kay Aling Rosa. Kaya walang mag-aakala na siya ang gagawa ng karumal-dumal na krimen na yon. Sumama ako nito sa mga osesero sa labas ng presinto at dito ko narinig ang kwento ng asawa ni Mang Tomas sa mga pulis. Umiiyak yung misis niya habang nagbibigay ng salaysay. Sabi niya, 3 araw na raw walang tulog ang asawa niya. Nagsimula raw to nung araw ng libing ni Aling Rosa. Isang madaling araw daw kasi, bigla na lang bumangon si Mang Tomas. Sinasabi nito na may tumutuka raw na sisiw sa salamin ng bintana nila. Wala raw tigil sa pagtukato na parang binabasag na yung salamin ng bintana nila. Pero pag tinignan naman daw ng asawa niya, wala naman daw siyang makita. Tapos kinabukasan daw, inabutan daw niya si Mang Tomas na pinupunit yung mga unan sa kama nila. Nagliliparan ng araw yung mga bulak sa loob nito eh. Nandito sa loob yung sisiw. Naririnig ko. Tumutuka siya. Alisin mo yung sisiw. Alisin mo! Hanggang sa napunta na raw sa puntong kinakalmot na ni Mang Tomas ang sarili niyang anit at tenga. Hanggang sa masaktan na siya. Nasa loob na raw kasi ng bungo niya yung sisiw. At hindi na raw tumitigil sa pagtuktok to. Hanggang sa hindi na raw kinaya ni Mang Tomas ang ingay na siya lang ang nakakarinig. Kaya nagmakaawa na to sa asawa niya. Nadali na siya sa presinto para aminin ang pagkakamali niya. Nang tingnan ko nito sa loob ng presinto si Mang Tomas, nakita ko siyang nakaposas, nakatulala at patuloy na tinatapik ang tagiliran ng ulo niya na parang may pilit na pinapaalis doon. Dito ko na-realize na totoo pala ang ganitong pamahiin na kapag wala kang maaasahang hustisya sa batas ng tao, idaan mo sa ibang batas. Dahil ang konsensya raw, kapag sinabayan ng pamahiin, yan daw ang pinakamalupit na kulungan na kabayaran sa kasalanan mo.